Isa si Nanay Ana Porciuncula, 53 taong gulang, sa mga pasaherong natuwa sa pagbabalik operasyon ng ferryboat system sa Pasig River. Ayon kay Nanay Ana, 2 taon siyang sumasakay sa ferryboats noon, kaya naman masaya siya sa muling pagbabalik operasyon nito ngayon. Masaya. Dati na ako sumasakay sa ferry, tapos nung nawala, medyo nahirapan ako mag-commute. Ngayon okay na uli. Ayon pa kay Nanay Ana, bagamat maliit lang ang bangka at kahit hindi aircon kumpara noon, ay ayos lang daw sa kanya dahil mas mabilis ang kanyang magiging biyahe rito. Umaasa rin daw siya na maisasaayos pa ito dahil kasisimula pa lamang ulit ng pagbabalik operasyon. Siguro naman later on may improve ito. Siyempre, simula pa lang uli. Kesa ma-experience namin yung travel sa tricycle, jeep, MRT, tapos jeep uli bago makarating ng Makati. Okay na ito, from Pinagbuhatan to Guada, tapos Guada to office, 2 sakay lang. Kaninang umaga nga ay nagbalik operasyon ng muli ang Pasig River Ferryboat System bilang alternatibong sasakyan para sa ating mga kababayan. Inaasahang malaki ang maitutulong nito sa masikip na daloy ng trapiko, sanhi ng reblocking sa mga pangunahing kalsada sa Metrong Manila. Kailangan nating magdagdag ng kapasidad sa public transport system. Ito yung mga basihan eh. Hindi lang yung Pasig River system eh. Meron tayong major infrastructure projects, simula na yung Skyway 3, at pagdating na ng lahat, talagang kakailanganin itong Pasig River Ferry. Sa unang araw ng operasyon, sumakay sa nasabing ferryboat sina Department of Transport and Communication Undersecretary Rene Limcauco at PRRC President Gina Lopez, kasama sina Metropolitan Manila Development Authority Chairman Francis Tolentino, maging ang aktres na si Shaina Magdayaw upang hikayatin ang publiko na suportahan ang pagbabalik operasyon ng ferryboat system. Ayon kay DOTC Undersecretary Rene Limcauco, mahalaga ang pagbabalik operasyon ng ferryboat system at may mga magagandang pagbabago rin daw sa sistema nito ngayon. This new route, the Pasig Ferry, will connect with our new bus routes and jeepney routes so that the people from getting down from the Pasig can go easily, or what they call through an intermodal process, into their final destination. Hindi lang Pasig tapos wala nang pupuntahan, no? So that's why it's very key that this system be intermodal. Samantala, may nag-aantay namang shuttle bus para sa mga pasahero ng ferryboats na patungo sa Global City. Asahan naman na 5 istasyon na ang magbubukas sa darating na Miyerkules. Bukas ang ferryboats mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes at alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali tuwing Sabado at Linggo. Sa kabila nito, problema pa rin ang hindi magandang amoy na nagmumula sa Pasig River. Kaya naman panawagan rin ng MMDA, iwasan ang magkalat at magtapon ng basura sa Ilog Pasig. Hindi naman, naka-low tide kasi ngayon eh. Tsaka summer na, so mas mainam na nga maraming dumadaan na ferryboats dahil nagkakaroon ng oxygen, aeration ng Ilog Pasig, mas magkakaroon ng marine life. Wag kalat ng basura sa Pasig, sa boat, gano'n. Samantala, 2 terminal lang ang pansamantalang binuksan ngayong araw. Parte ng security measures na inilabas ng pamahalaan kaugnay ng pagbisita ni US President Barack Obama. Ako po ang inyong kaibigan, Maan Primero para sa Newslight.